of Transportation Secretary Jaime Bautista nagbitiw na sa pwesto dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Dating BCDA President at CEO na si Vince Dizon, itinalagang bagong kalihim ng DOTR. Dr. Willie Ong binawi na ang kandidatura sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Verification para sa mga balotang gagamitin sa darating na eleksyon sinimulan na ngayong araw ng COMELEC sa Amoranto Sports Complex. PDP Laban magsasagawa ng proclamation rally ngayong araw sa San Juan City upang ipakilala ang kanilang senatorial slate. Dating Pangulong Rodrigo Duterte inaasahang dadalo. At 70,000 hektarya ng bagong syudad itinatayo ng pamahalaan sa probinsya ng Quezon ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 13, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Inianunsyo ngayon ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagtatalaga ng bagong kalihim ng Department of Transportation. Bunsod ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Jaime Bautista. Itinalaga ng Malacanang si Vivencio Vince Bringas Dizon bilang susunod na Secretary ng DOTR na magsisimula sa February 21, 2025. Si Vince Dizon ay dating nagsilbi bilang Presidente at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay binigyan ng authority ng Office of the President ang Department of Transportation na magsagawa ng transition sa bagong liderato ng ahensya. Si Secretary Jaime Bautista ay nag-resign sa pwesto dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Samantala, nagpasalamat si outgoing Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa pagkakataong makapagsilbi sa gobyerno. Taos-pusong nagpapasalamat si Secretary Bautista kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan sinabi nito na itinuturing niyang most challenging at most enriching ang pagsabak niya bilang kalihim ng DOTR. Looking forward ang kalihim at umaasa sa maayos na transition sa departamento. Nag-resign si Bautista sa DOTR dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Pansamantalang naglagay ng officer in charge sa Presidential Communications Office sa PCO sa inilabas na special order ng PCO na may lagda ni PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Itinalaga niya si Senior Undersecretary Emerald Ridao bilang OIC ng PCO mula February 17 hanggang 21. Si Yusek Ridao ang pansamantalang mangangasiwa sa day-to-day operations ng PCO habang wala ang Acting Secretary. Idineklara na ni Dr. Willie Ong ang kanyang pag-atras sa darating na May 2025 midterm elections. Sa opisyal na pahayag ni Dr. Ong ngayong umaga, inianunsyo nito ang withdrawal ng kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na halalan. Sinabi ng Dr. Vlogger na pagtutuunan na lamang niya ng atensyon ang kanyang kalusugan. Sa kabila ng kanyang pag-atras sa eleksyon, tiniyak naman ni Doc Willie Ong na patuloy siyang tutulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Setyembre noong nakaraang taon nang i-anunsyo ni Doc Ong na mayroon siyang sakit na sarcoma at sasailalim sa chemotherapy. Sinimula na ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang ballot verification sa isang pang venue sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. Layo nito na lalo pang mapadali ang ginagawang verification sa mga balota na pinakamatagal na proseso sa ballot printing. Mula sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Amento, live.
Dante, ano na ang latest sa ginagawang ballot verification dyan sa Amoranto? Papatuloy itong ballot verification dito sa Amoranto. No? Ito ay 24 hours naman ayon sa Commission on Elections na gagawing proseso bilang paghahanda nga dito sa mga gagamiting balota para sa 2025 elections. Sa ngayon ay tuloy-tuloy din ang pag-iimprenta ng mga balota diyan sa National Printing Office o NPO mula noong January 27. Nasa 27 million na ang naimprenta mga balota o katumbas na po yan ng 36% sa kabuuang balota na gagamitin sa 2025 elections. Pero hindi pa ito lahat good ballots, no, Ella, dahil dadaan pa naman ang bawat balota sa tinatawag nga nilang verification. Dadaan sa makina ang balota upang malaman kung tama ang sukat, kulay, tama ang yung pagkat at walang anumang damage. Kapag may sira ay ikukonsiderang rejected ballot at kailangan na mag-iimprenta ng panibago. At para naman mapadali ang verification ay kumuha ng pangalawang venue ng verification nga itong COMELEC bukod sa National Printing Office. Sa ngayon, Ella, ay nandito nga sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City ang verification. Nagsimula na kaninang umaga ang verifikasyon sa pasilidad gamit ang 200 mga automated counting machines o ACMs. Sa NPO ay 260 ACMs ang ginagamit na para sa verification. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 3 hanggang 4 na milyon na mga balota na anya ang na-verifika at itong bilang na ito ay good ballots na. Ibig sabihin, ito pwede nang gamitin sa halalan. Ang verification ang siyang pinakamahirap na proseso ng pag-iimprenta ng balota at inaasahang mahigit 71 million na mga balota ang kailangan na isailalim dito sa nasabing proseso. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. 5 kandidato sa pagkasenador ang nakita ng Commission on Elections na lumabag sa kanilang panuntunan ng paglalagay ng campaign material sa pagsisimula ng kampanya. Kabilang sila sa mga posibleng pagpapaliwanagin ng COMELEC kapag may makikita pa rin silang paglabag. Nagbabalik si Dante Amento. Nihayag ng Commission on Elections o COMELEC na 5 senatorial candidate ang nakita nilang hindi sumunod sa mga palatuntunan hinggil sa tamang sukat at pagkakabit ng campaign posters nitong panahon ng kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang paglabag ay sa lahat ng rehiyon ng hindi pa pinangalan ng mga kandidato. Mga 5 po ang mga senatorial candidates na talaga namang consistently sa bawat rehiyon ay nakita namin na initially mga violators. Hindi sumunod sa patakaran sa laki, hindi sumunod sa patakaran sa kung saan dapat lang paskil at hindi sumunod sa patakaran natin na dapat environment friendly yung mga materyales na gagamitin. Maglalabas ng notice ang COMELEC laban sa lahat ng kandidato na lumabag sa panuntunan ng paggamit ng election campaign materials. Ito ay para ang mga kandidato na mismo ang magtanggal sa kanilang illegal na mga poster. 3 araw lang po baka na kinakailangan nilang tanggalin yung mismong campaign material. Hindi po nila kinakailangan kami sagutin, tanggalin yung campaign material. So later na po yung sagot pagkatanggal. Tanggal muna bago ang sagot. Kapag hindi sumunod ang sangkot na kandidato, ay maglalabas naman ng show cause order o pagpapaliwanagan ito ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, lumang tugtugin na nasasabihin ng kandidato na kalaban niya sa politika ang nagkabit ng illegal na campaign poster. Kasong diskwalifikasyon at kriminal ang kaharapin ng mga lumabag sa panuntunan ng komisyon hinggil sa campaign materials. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ngayong araw ng proclamation rally ang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban upang ipakilala ang hanay ng mga senador na kumakandidato sa ilalim ng naturang partido. Isa sa mga inaasahan dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang i-endorso ang mga pambato ng PDP Laban. Mula sa San Juan City, may report si Asher Cadapan Jr. live.
Asher, darating din ba si Vice President Sara Duterte sa proclamation rally ng PDP Laban? Ella, wala sa listahan ng programa si Vice President Sara Duterte. Ngunit isa nga yan sa inaabangan natin o aabangan natin sa pagsasagawa ng proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Laban o PDP Laban. Nakatakdang iproklama ng PDP Laban ang 9 na kandidato nito sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Kabilang na sa mga ito ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Kasama rin sa listahan sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino at dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission Attorney J.V. Hinlo. Gayon din ang musician attorney na si Jimmy Bontoc, religious leader Apollo Quiboloy at aktor na si Philip Salvador. Inaasahang darating dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang i-endorso at itaas ang kamay ng senatorial candidates ng partido. Bukod kay former President Duterte, makikilahok din sa aktibidad sina Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Executive Secretary Salvador Medjaldia. Ella, nakatakdang magsimula ang programa ng proclamation rally ng PDP Laban alas 3 ng hapon mamaya at sisimulan ito ng mensahe mula sa mga senatorial candidates. Yan muna ang latest dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Mas tumitindi ang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon sa isang House leader. Samantala, naniniwala ang isang House prosecutor na lalakas pa ang kanilang posisyon sa impeachment ng Vice Presidente dahil sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamo ang Vice President dahil sa banta nito laban kina PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. May babala sa mga senador si House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, kaugnay ng antala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ipahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na posibleng pagkatapos na ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo, mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Duterte. Giit ng kongresista, sa bawat araw na nabibinbin ang impeachment trial ni VP Duterte, tumitindi umano ang banta laban sa buhay ni PBBM. Every day na na-delay po itong trial na to, meron pong threat sa buhay ng ating Pangulo at nandin po rin ang kill threat sa First Lady at sa ating Speaker of the House. Dagdag pa nito, hindi ito usaping politikal o legal, kundi isang national security concern umano. Samantala, welcome development naman sa isang House prosecutor ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng reklamong sedition at grave threat si VP Duterte. Kabilang sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente ang pagsira sa tiwala ng publiko, paglabag sa ligang batas at pagsagawa ng high crimes dahil sa pag-contract umano ng assassin para ipapaslang sina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang live broadcast. Naniniwala si House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, isa sa magiging House prosecutors sa nakaambang impeachment trial na mapalalakas nito ang kanilang posisyon na may ginawa ngang criminal act si VP Duterte. Would really strengthen our position that indeed the Vice President committed criminal acts such as grave threats and inciting to sedition, which the National Bureau of Investigation has found out that there is indeed sufficient evidence against the Vice President. Giit naman ng isa pang kongresista, hindi maitatanggi ni VP Duterte ang pagbabanta dahil may matibay na ebidensya laban sa kanya. Expected po talaga yun kasi hindi ko nga po alam kung paano nila may didinay yun kasi kitang-kita po. Naka-live, meron pong video.
Ayon naman kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sana magtuloy-tuloy sa korte ang rekomendasyon ng NBI at huwag magaya sa reklamo niya laban sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinismiss ng Quezon City Prosecutor's Office. Ayon naman kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, maaari pa ring maharap sa criminal complaint si VP Duterte sa kaparehong batayan o ground kahit pending pa ang impeachment proceedings laban sa kanya. Iba naman yung criminal case. Ang purpose nun is to send her to jail, whereas in impeachment, the purpose is to remove her from office. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kukunin ng Senado ang records ng NBI complaint laban kay VP Sara Duterte ayon kay Senador Francis Escudero. Paliwanag pa ng Senate President, makatatawid rin sa 20th Congress ang impeachment kahit hindi pa mag-convene ang impeachment court. Alamin natin na detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Walang epekto sa impeachment case ng pangreklamo ng National Bureau of Investigation laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero matapos formal na magsampa ang NBI ng complaint sa DOJ. Kaugnay ito ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagdilinaw ng mambabatas, hindi na nila saklaw ang pagpapresenta ng anumang ebidensyang nakalap ng NBI. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sampina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Samantala, sinagot din ni Escudero ang komento ni dating Associate Justice Adolfo Ascuna kaugnay ng impeachment case. Ayon kasi kay Ascuna, kailangang mag-convene o tipunin ng Senado ang impeachment court sa loob ng 19th Congress. Ito ay upang magkaroon na ng jurisdiksyon sa kaso ang tribunal para maaari nang maipagpatuloy ang trial sa susunod na Kongreso. Hindi kailangan tapusin ang paglilitis under the 19th Congress. Kailangan lamang, palagay ko, na umpisahan. Dahil pag hindi inumpisahan, baka yung jurisdiction ng tribunal ay hindi ma-attach at it will be too late to attach it under the 20th Congress. Paliwanag naman ni Escudero, kahit mag-convene sila ay wala naman silang gagawin. Ito ay dahil marami pang prosesong dapat unahin bago magsagawa ng aktual na paglilitis. May jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Dagdag pa ng senador, maaari namang magawa ang pre-trial kahit hindi nagko-convene dahil maghihintay lang naman sumagot ang mga prosecution at nasasakdal. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde mula sa iba't ibang panig ng bansa na lubusang gamitin ang modern technology sa kanilang pamamahala. Ito ay parte ng layunin na gawing digital na ang buong pamamalakad sa gobyerno. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Matututukan pa ng pamahalaan ang pagpapadali ng paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ganito binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importansya ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang mas mapasimple ang mga proseso sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, kailangan makasabay ng mga lokal na pamahalaan sa mabilis na paglago ng teknolohiya upang patuloy na umunlad ang bansa. At ang humaharap sa atin na mundo ay what faces us today is a highly technical world, a highly technical system for our different economies, for the global economy, and a rapidly accelerating development in all kinds of research and technology.
Kasama sa mga digitalization efforts ng pamahalaan ay ang implementasyon ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS, kung saan 113 local government units o LGUs na ang ganap na nakakasunod dito simula noong 2024. Nitong nakaraang taon din ay nasa higit 1,200 LGUs na ang gumagamit ng automation upang mas mapabilis ang kanilang transactions. With features like the virtual store, the e-wallet, e-payment, e-marketplace, we are simplifying processes, ensuring accountability, and safeguarding public funds. Ayon pa sa Pangulo, simbolo ng isang matagumpay na bansa ang ganap na paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Kaya dapat lamang na makipagsabayan ang Pilipinas pagdating sa ganitong aspeto. Hindi lamang dahil kailangan natin makipagsabayan sa iba't ibang bansa. Ngunit bukod pa ron, ay kailangan natin na magamit ang pinakamagagandang teknolohiya upang maging mas maganda ang serbisyo nating ibinibigay sa tao. Binigyang diin din ng punong ehekutibo na maganda ang kasulukuyang progreso ng digitalization. Kailangan lamang na patuloy pang suportahan ang mga lokal na pamahalaan pagdating sa paggamit ng modernong teknolohiya. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ng isang mambabatas ang pagbubuo ng West Philippine Sea Maritime Command. Layo nito na mapabuti ang kakayahan sa pagresponde sa gitna ng tensyon sa naturang bahagi ng karagatan. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Plano ni Senador Francis Tol Tolentino na irekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbuo ng West Philippine Sea Maritime Command. Ayon sa Senate Majority Floor Leader, mapabubuti nito ang kakayahan sa pagresponde ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Mapalalakas din anya nito ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang naval agencies, kabilang na ang Philippine National Police Maritime Command. Gayun din ay magiging daan ito sa implementasyon ng kamakailan lang na nais sa batas na Philippine Maritime Zones Act. I'm calling upon the President as the Commander-in-Chief of all the Armed Forces of the Philippines, as well as Secretary Gilbert Chodoro, to immediately craft guidelines for the creation of a West Philippine Sea Command. Kapag nabuo ang dedicated command na ito na rin anya ang papalit sa Task Force West Philippine Sea na pansamantala lang binuo. Mungkahi pa ng senador, maaaring pag-isahin ng Western at Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Sa ganitong paraan, mas mapabibilis ang pagkuha ng kinakailangang impormasyon sa gitna ng mga sitwasyon, lalo pa sa naturang disputed waters. We're confronted with the Southern Theater Command of the PLA. Isa lang sila. Tayo, iba doon, iba dito. Isahin na lang natin yun. Di ba? So, paano nyo pa-explain? It will now improve our response capabilities because a dedicated command would provide focused leadership, resources, and operational capabilities to address security challenges such as yung mga nangyayari ngayon, including piracy and illegal fishing. Bukas ay nakatakdang sumulat sa Pangulo si Senador Tolentino upang agad na sumulong ang naturang panukala. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng 2 submarine para palakasin ang depensa ng bansa. Samantala, tinitingnan din ng AFP ang pagkakaroon ng joint sale o multilateral maritime cooperation sa mga bansang Italy, United Kingdom at France. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Ikinukonsira ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang pagbili ng hindi bababa sa 2 submarine para sa tuloy-tuloy na pagpapalakas ng depensa ng bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., isa lamang ito sa plano ng Sandataang Lakas para protektahan ang bansa lalo na't napapalibutan tayo ng karagatan. We are considering that we will have submarines in our inventory in the future.
because we are an archipelago. We need really all types of assets that could protect the archipelago, and submarines are one of them. Ipapaloob ito sa Re-Horizon 3 ng modernization program ng pamahalaan. Pero aminado ang AFP na kulang ang pondo ng pamahalaan para dito. The biggest uncertainty is the availability of funds. Okay. Kasi yung pondo po na galing sa ating appropriations are only enough to pay for our multi-year contracts. I see. No? So kailangan pa ho natin ng additional funding. For the That's advanced weapons. for the weapons, for the bases, for the training, and so on. Kaya naghahanap sila ng mga magpopondo sa programang ito, maging lokal man o foreign financing. Pero pinag-aaralan pa rin nila ang magiging legalidad nito. Kulang pa ho talaga yung budget na binibigay ng ating bansa, ng ating gobyerno, kaya't naghahanap pa tayo ng ibang mga sources. So we are looking into local and foreign financing. In fact, we have had some offers already. So pinag-aaralan po natin yung legality nito. But sa lahat po ng tulong na pwedeng maibigay sa AFP, sa Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno that are involved in securing our territory and our sovereign rights, these are all welcome to us. Samantala, pagkatapos ng matagumpay na pagsasagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o Joint Sale ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia noong isang linggo sa Exclusive Economic Zone ng bansa sa bahagi ng West Philippine Sea. At isa pang joint sale ang isinagawa kasama naman ng Pilipinas, ang US at Canada. Plano naman ngayon ng AFP na magsagawa rin ng MMCA sa iba pang bansang nagpahayag ng kanilang interes gaya ng Italy, United Kingdom at France. Dati wala tayong mga joint sale with these countries, pero unti-unti yung mga ibang bansa, katulad ng mga bansa galing sa Europa, ay nagkakaroon ng interest dito sa ating bansa. And this is a good sign, no? Because it means that again, we share interests and we have common objectives. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na naisagawa ang ikapitong edisyon ng Multilateral Maritime Cooperative Activity kung saan lumahok ang Naval at Air Force ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang mga aktibidad ang isinagawa diyan sa idinaos na Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, US at Canada? Mission tactics, anti-submarine warfare at communication exercise ay ilan sa mga naging isinagawang pagsasanay. Sumabak kahapon ang Naval Forces Northern Luzon kasama ang Pwersang Pandagat at Panghimpapawid ng Estados Unidos at Canada. Ito na ang ikapitong edisyon ng Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Idineploy ang VRP Andres Bonifacio o PS-17 at Beechcraft King Air NV-394 na lumahok sa Division Tactics, Anti-Submarine Warfare at Communication Exercise. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., isinagawa ang pagsasanay sa west of Mindoro sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang koordinasyon, mapabuti ang kooperasyon at mapalakas ang seguridad sa dagat sa pagitan ng mga kalahok na bansa. Sabi ng AFP, ang Combined Armed and Defense Force ng Pilipinas, US at Canada ay nagpapakita ng kolektibong pangako upang palakasin ang regional at international cooperative o cooperation bilang suporta sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hihingi ng paglilinaw ang Pilipinas mula sa Estados Unidos kung anong mga programa ang maapektuhan ng pagpapatigil sa mga foreign assistance. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo,
mahalaga ang tulong mula sa US, subalit karapatan pa rin nilang magdesisyon kung papaano ipatutupad ang kanilang mga programa. Isa ang Pilipinas sa mga bansang ilang dekada nang tumatanggap ng pondo mula sa USAID. Sa kasalukuyan ay mayroong 39 organizations at projects ang nakatatanggap ng benepisyo mula sa USAID. Pinuri ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pagdami ng mga babaeng pulis na namumuno sa iba't ibang unit ng PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nagpapakita ito ng gender equality sa PNP at hindi dapat maliitin ang kakayahan ng mga kababaihan. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 20% na ng kabuoang populasyon ng Philippine National Police ay pawang kababaihan o katumbas na mahigit sa 42,000 na nasa iba't ibang posisyon sa bansa. Sa naturang bilang 151 ang mga babaeng pulis ang humahawak ng matataas na posisyon. Kabilang dyan ang 4 na general na sina Police Brigadier General Jezebel Medina na direktor ng PNP Health Service, Police Brigadier General Portia Manalad na hepe naman ng Women's and Children Protection Center, Police Brigadier General Jean Fajardo na direktor ng Police Regional Office 3 o ang kauna-unahang babaeng naging Regional Director, at si Police Brigadier General Maria Leonora Camarao, ang Regional Director ng Internal Affairs Service sa National Capital Region. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na patunay lamang ito na itinataguyod ng PNP ang gender equality at professional excellence sa kanilang hanay. Hindi lamang aniya bahagi ng PNP ang mga babae, kundi mayroon silang mahalagang papel sa pagbabago. Hindi rin aniya matatawaran ang ipinakikitang leadership, dedication at tapang ng mga kababaihan na siyang kailangan sa kanilang misyon para itaguyod ang kapayapaan, kaayusan at katarungan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nanindigan ang pamunuan ng Philippine Military Academy na hindi na masusundan ang nangyaring hazing incident sa loob ng akademya dahil sa ginawang pagbubukod ng barracks ng lower at upper class cadet. Samantala sa pagdiriwang ng National Hazing Prevention Week ngayong ikalawang linggo ng Pebrero, tinalakay ang iba't ibang hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng hazing na ikinamamatay ng ilan. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi kailangan ng hazing para maging isang sundalo. Ito ang binigyang diin ni Philippine Military Academy Cadet Commandant Brigadier General Ramon Flores sa isang forum sa Maynila, kasabay ng pagdiriwang ng National Hazing Awareness Week. Kung kaya upang hindi mabigyan ng oportunidad na makapagsagawa ng hazing ang isang kadete, pinaghiwa-hiwalay na nila ang barracks ng mga ito. Tiniyak din ng general na hindi na masusundan pa ang nangyaring hazing incident sa loob ng PMA na ikinasawi ng kadete na si Darwin Dormitorio 5 taon na ang nakararaan. So tinanggal ng after the dormitorio, yung 4th class ngayon, yung first year, segregated yung barracks nila. And we cut off the opportunity for the 3rd class cadets. And we make sure na yung cadet leader development system, which is a hierarchical leadership program, napapalo yon. Para naman kay Dexter Dormitorio, hindi sapat ang warning lang sa isang sangkot sa hazing. Human nature, pag binigyan na warning, teka, pwede pa ako umulit. Kasi, yun, warning pa lang eh. Pag hindi ako nahuli, di wala. So, yung mga bagay na yun, ang biggest gaps na sa tingin ko will really, kung hindi man totally eliminate is keep it very minimal or to a minimum, kept to a minimum yung incidents of hazing. Ayon naman sa psychologist na si Dr. Imelda Virginia Villar, malaking tulong din kung maiaalis sa kaisipan ng mga kadete ang no pain, no gain attitude. For some naman talagang hindi nila makalimutan yung pinagdaanan nila, kaya hinihintay nila silang maging senior at gaganti sila doon sa mga magdadaan sa initiation ulit. Sa naturang forum, nasabi na malaki ang maitutulong na kung sa loob pa lamang ng tahanan ay maituro na ang anti-hazing law at maipadama sa isang bata ang pagmamahal. Kasi sa bahay nila, hindi rin sila napagbibigyan ng
pansin, ng love na kailangan nila, ng belonging na kailangan nila, ng empowerment na kailangan nila. Kaya paglaki nila, hinahanap-hanap nila yung mga pagkakataon kung saan nila mararanasan yun. Nagbabala rin si Dr. Villar na dapat anyang masiguro na nababantayang maigi ang isang bata dahil sa posibilidad na mabiktima ng cyber hazing na kung saan online na ang pagsasagawa ng initiation rites. Matatandaan na sa bisa ng Proclamation 907 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, idineklara ang pangalawang linggo ng Pebrero bilang National Hazing Awareness Week. Nakasaad din sa naturang proklamasyon na ang Commission on Higher Education o CHED ang mga ngasiwa ng taunang pagdiriwang nito na layong mukasan ng hazing at iba pang fraternity-related violence. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinoproseso na ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga pasilidad sa isang malawak na lupain sa lalawigan ng Quezon sa ilalim ng programa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, nasa 70 hectare na lupain ang kasalukuyang dinedevelop upang malagyan ng mga gusali, pabahay at ibang amenities gaya ng parke, eskwelahan at iba pa. Layunin nito na i-decongest ang trapiko sa Metro Manila at mabigyan ng maayos na pabahay ang mahihirap nating kababayan. Wala pang ibang detalye na ibinigay ang kalihim kung kailan formal na ilulunsad ang nasabing proyekto na ayon kay Acuzar ay maiiwang ligasiya ng kasalukuyang administrasyon. Dapat safe ang ating pabahay. Yan ang number 1 rule. 2, ang sunod na utos ng ating Pangulo, dapat yan kompleto. Nakilinto kanina, kompleto. Dapat yan may facilities. Merong amenities kamukha ng parks. Merong kung pwede may school, may health center, at merong swimming pool. Para kung ano nararamdaman at ano na naranasan ng mayayaman, ay naranasan din dapat ng mahirap. Kung di man po natin matapos ang panahon na ito, at least yung programang to, kasunod na administrasyon, kailangan magagamit nila. Patuloy ang pagtanggap ng National Food Authority ng request mula sa local government units na nagnanais kumuha ng bigas para ibenta sa kanilang mga lungsod. Layo ng nasabing hakbang na mapababa ang presyo ng bigas sa oras na maipamahagi ng NFA ang kanilang buffer stocks sa iba't ibang lungsod sa bansa. At para sa detalye, may report si Jed Naresina live. Jed, na-release na ba sa mga LGU ang request nilang bigas mula sa NFA? I-release ng National Food Authority yung kanilang buffer stock sa mga local government units dahil nauna na ngang binanggit ng Department of Agriculture na may mga kaukulang dokumento pang inaayos para rito. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga LGU at ng FTI. Ayon sa NFA, patuloy nilang inaalap kung anong mga lungsod sa bansa ang nagnanais bumili ng bigas sa kanila. Ito ay matapos ideklara noong nakaraang linggo ang food security emergency sa bansa. Ayon kay Acting Department Manager Roy Ontiveros ng NFA Operations Coordination Department, tuloy-tuloy ang pagtanggap nila sa mga request ng mga local government units sa bigas. Muli niyang binanggit na mayroong nakalaang 150,000 metric tons na bigas o katumbas ng 3 million bags of rice para sa food security emergency. Umaasa si Ontiveros na maresolba na ang pagtaas ng presyo ng bigas nang mabawi na rin ang deklarasyon ng DA na emergency. Meron po tayong partial list na ng mga LGUs. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan natin. Yung 150,000 metric tons ay nakalaan para siguro sa loob ng 6 na buwan kung hindi mabago ang sitwasyon ay may supply tayo na patuloy na ibinebenta sa LGUs. At sabi ko nga po kanina, sana ay mas mabilis kasi emergency, kailangan mas maaga nating maresolba yung sitwasyon.
Sa oras na masimulan na itong maibenta sa bawat lokal na pamahalaan, inaasang makakabili na ang publiko ng murang bigas sa halagang 35 pesos kada kilo. Binigyang diin ni Ontiveros na isa sa layo ng deklarasyon ng food security emergency sa bansa ay mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ito aniya ay para matulungan ang mga Pilipino, lalo pat isa ang bigas sa pangunahing kailangan ng tao. Ela yung binanggit ng National Food Authority na 150,000 metric tons na nakalaan dito sa pagdedeklara ng food security emergency sa bansa ay kalahati lang ng buffer stock na mayroon sila ngayon. So kung sakaling kinakailangan mag-release ng NFA ng bigas kung magkaroon ng sakuna o kalamidad sa bansa ay mayroon silang sapat na supply. Binanggit din kanina ng NFA na patuloy yung pagbili nila ng palay at bigas sa ating mga magsasaka. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Narasina. Walang magiging taas pasahe sa MRT3 ngayong 2025. Ayon mismo sa management nito. Sa Hunyo ngayong taon, plano ng Department of Transportation na itaas sa 33% ang capacity ng rail system upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng ridership nito. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Sa kabila ng mga usapin at hirit na taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon, wala namang magiging taas pasahe ang MRT3 sa kabuuan ng 2025. Ito ang tiniyak ni MRT3 General Manager Engineer Oscar Bongon. Hindi anya gaya ng ibang railway system na nasa ilalim ng concession agreement, ang MRT3 ay walang obligasyon na magtaas ng pasahe. Sa ngayon po, siyempre for the year, it will not happen. And maybe the next 1 or 2 years pa. Pero sa ngayon po, walang petisyon ng MRT3. Sa ngayon, mananatili pa rin sa 28 pesos ang pasahe sa end-to-end station ng MRT3 mula sa North Avenue Station sa Quezon City hanggang sa Taft Avenue Station sa Pasay. Samantala sa Hunyo ngayong taon, plano ng MRT3 management na maitaas sa 33% ang capacity ng rail system. Ang dating 3-car train sets na tumatakbo sa rail system, planong gawing 4-car train sets. Kapag nangyari ito, mahigit sa 1,500 na pasahero na ang maaaring sumakay sa isang buong train set, mula sa kasalukuyang nasa halos 1,200. Ayon kay MRT3 General Manager Engineer Oscar Bongon, hinihintay lang nilang matapos ang rehabilitasyon ng pocket track extension sa Taft at turnback facility sa North Avenue upang magkasya ang mga 4-car train sets. Currently, we are operating 3-car trains. So, pag matapos po ang proyektong ito, the infrastructure can now accommodate a 4-car train. So, meaning, from 3-car to 4-car train in each trip, we would be able to increase the capacity by 33%. Ayon sa mga commuter, sa ngayon ay nararanasan nila ang sobrang sikip sa tren, lalo na kapag rush hour. Inaasahan namang mas magiging maginhawa ang pagsakay sa MRT3 oras na maitaas ang kapasidad nito. Medyo matagal yung paghihintay and then naiipon yung mga tao. Next, kapag matagal yung paghihintay dito sa may stasyon na to, yung next station, halos wala nang masasakyan, siksikan na agad. From experience in other stations, when people start to come in, especially on very busy times, yun na-feel mo talaga yung siksikan na talaga si MRT. At saka, yun na-feel mo talaga yung parang rush hour talaga. Madagdagan natin yung capacity, mas magiging comfortable din po yung mga sitwasyon ng mga pasahero. Kasi po, kumbaga, kung ito yung currently entry ng pasahero at lumaki yung capacity mo, mas magiging maluwan at magiging hindi gaanong siksikan. Pero sa pananaw ng National Center for Commuter Safety and Protection, kahit itaas pa sa 33% ang capacity ng MRT3 ay hindi pa rin ito magiging sapat sa dami ng commuters sa Metro Manila. Kahit dagdagan pa sila nila yan ng 30%, hindi sufficient. Dahil po ba sobrang dami na talaga ng commuter? Yes, that's right. Especially in the metropolis.
Kasi ang bilis na ng pag-increase ng ating economy. So, dumadami yung mga enterprises, dumadami ang sumasakay dahil marami na rin trabaho. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority o LRTA na nasa proseso na ang pagbili ng property para sa pagtatayuan ng West Extension Project ng LRT2. Ito ay ang mga istasyon ng tren na aabot hanggang sa pier sa Maynila mula sa kasalukuyang huling istasyon nito sa Recto. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong mga istasyon ba ang kasama dyan sa West Extension Project at kailan yan planong maitayo ng LRTA? Ella, itong West Extension Project sa LRT2, tatlong mga bagong istasyon ng tren yung target na maidugtong dyan. Kasama dyan yung Tutuban, Divisoria at hanggang sa Pier 4. Ayon sa LRTA, naghihintay pa sila ng pondo para nga umusad itong proyekto. Inanunsyo nga ng Light Rail Transit Authority o LRTA na siyang nag-ooperate ng LRT2 na nasa proseso na ng pagbili ng mga property para sa West Extension Project. Ito yung bahagi ng linya ng LRT2 na aabot hanggang sa pier sa Maynila mula sa huling istasyon nito ngayon sa Recto Avenue. Sa programang sakay na ng Department of Transportation o DOTR, sinabi ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera na meron silang 2 bilyong pisong pondo na ginagamit ngayon sa right-of-way acquisition o pagbili ng mga property na tatamaan ng pagtatayuan ng riles at istasyon ng tren. Yung right of way ho, yan ho lagi ang nagpapadelay sa project. So yun ho ang utos ho ng DOTR sa amin ngayon na bilhin na, asikasuhin na yung right of way. Kasama na rito ho yung paglilipat ho ng mga utilities, yung mga kawad. Mga kawad ng kuryente, mga tubo ng tubig, at saka yung may mga tatamaan po tayo ng mga informal settlers. Bagaman ang pondo talagang dapat nakalaan sa proyekto ay 10 bilyong piso para matapos, ibinida naman ng LRTA na nabawasan na nila ang mga aberya sa tren na nararanasan ng mga pasahero. Ito'y sa patuloy nilang maintenance na ginagawa sa mga bagon. Bagaman ayon sa LRTA, kakaunti pa rin ang bilang ng mga tren na nagagamit sa rail line at umaabot pa sa 10 minuto ang headway o yung paghihintay ng mga pasahero bago dumating ang susunod na tren. Kapag nagawa na ang West Extension Project, plano ng LRTA na makapagdagdag ng 5 4-car train sets upang madagdagan ang passenger capacity nito. Ella, yung usapin ng pondo nabanggit dun sa programa ng DOTR na nasa 2 bilyong piso yung kanilang ginagamit sa ngayon para dun sa property acquisition. Pero ang talagang pondo para maitayo yung proyekto ay kinakailangan nila ng 10 bilyong piso. Sa ngayon, yung LRT2 ay mula sa Antipolo at hanggang dito sa Recto Avenue. Itong kinatatayuan natin, dito na puputol yung tren sa may area ng Alonso Street at Recto Avenue sa Maynila. Kapag naisagawa itong West Extension Project, dito mag-e-extend yung linya ng tren para nga makarating doon sa Tutuban, Divisoria at hanggang sa pier sa Maynila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Naglaan ang gobyerno ng Japan ng 444 million yen o humigit kumulang 168 milyong piso para sa isang Open Radio Access Network o Open RAN System laboratory sa UP Diliman. Formal nang pinagtibay ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya ang grant aid sa opisina ng DFA sa Pasay kahapon.
Itinatag ng University of the Philippines Diliman at ng United States Agency for International Development o USAID ang Open Run Laboratory sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding noong 2024. Inaalaw nito ang telecom companies na gaya ng Globe at Smart na mag-integrate sa hardware at software mula sa anumang Information and Communication Technology o ICT vendor. Ayon sa Embahada ng Japan, ang Open Run ay nagpapakita ng suporta ng Tokyo sa pagpapagana ng isang open, interoperable, secure, reliable at trusted ICT ecosystem sa Pilipinas. Dinomina ng Ombudsman Graph Masters ang PhilHealth Konsulta sa kanilang unang tagpo sa Best of 3 series sa semifinals ng UNTV Cup Season 11. Habang nagwagi naman ang Agriculture Food Masters kontra sa SSS Pension Boosters sa Game 1 kahapon. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Dadis. Here's Kasaysa and loves the job of running off the bench. Gusto niya makabawi sa laro nito. Last season was... Umani na ng unang panalo sa Best of 3 sa semifinals ng UNTV Cup Season 11, ang defending champion Agriculture Food Masters kontra sa SSS Pension Boosters sa kanilang sagupaan sa PhilOil Eco-Oil Sunrise sa San Juan City kahapon. First quarter, maagang ipinamalas ng DA ang kanilang pagnanasa na makakyat na sa finals with Marlon Calao leading the offense with 7 points. By big 5 points naman si Listian Amparado at Maki Escalona para sa SSS 2012. Second frame, lumobo sa 17 points ang lamang ng Food Masters. Si EJ De Guzman at si Ian Co pa rin ang main gunner ng DA. May additional combined 15 points. Natapya sa 9 points ang lamang, 11 points na si Amparado habang 10 points naman si Escalona. 48-39 end of first half. Third ganto, humataw ng 11 points si Robbie Cruz para sa SSS. Yun lang di yan sapat dahil mainit pa rin ang opensa ng DA with De Guzman and Co tandem na nagpuslo pa ng combined 12 points. 68-59, lamang pa rin ng 9 points ang Food Masters. Last quarter, nag 3-9 run ang SSS after almost 3 minutes. 3 points na lang ang kanilang hinahabol. Last 7.8 seconds, ball possession ng SSS. Chance na sana nila na makahirit ng overtime. Subalit, wide open is Martinez. 3. No. Wide open. Hindi na nakahabol ang SSS hanggang sa pagtunog ng buzzer. 91-86. Panalo ang Food Masters. Gumapas ng 30.6 rebounds at 3 assists si Season 10 Finals MVP Ian Co para pangunahan ang opensa ng Food Masters, kaya naman tinanghal na Best Player of the Game. Nagambag naman si Season 10 MVP at scoring champion EJ De Guzman ng 22 points at 13 points si Marlon Calao. Sagot naman ni Ian Garrido ang ilalim with 14 rebounds para sa DA. Alam namin na syempre from last year's championship, magiging mahirap to, hindi magiging madali, and for sure SSS will give us a hard fight. So pinagandaan lang namin from practice and we stick to our game plan. We just put more emphasis on the defense kasi yun talaga yung mapapanalo sa amin, and also yung sa conditioning namin. Nag-focus din kami sa conditioning namin. Samantala, nanguna naman sa SSS si Amparado with 18 points, tig 14 points si Glenn Bolocon at Maki Escalona, habang 13 points si Carlito Kiambao. Magkakaalaman naman sa linggo, February 16 sa Paco Arena sa Maynila. Alas 4:30 ng hapon kung makakamit na ng Agriculture Food Masters ang muling championship appearance o maipupersa pa ng SSS ang do or die Game 3.
Pinigil naman ng Season 10 third placer Ombudsman Grabbusters at ibinaon ang PhilHealth Consulta sa kanilang unang tagpo sa semifinals kahapon na nagtapos sa score na 103-70. Best player of the game si Mark Chan na kumabada ng 22 points, tig 2 rebounds at steals. We believe in the system, so we will work as a team pa rin. After this game, magpa-practice pa rin kami, mag-go hard pa rin kami at gagawin pa rin namin yung dapat namin gawin to finish the series. Nagambag naman ng 15 points si Yurick Florino at 12 points si Israel De La At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 20, na nagsasabi, "Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.